pa pong nadagdagan ang bilang ng mga pasahero sa Batangas Port at tuloy-tuloy ang biyahe ng mga barko kahit sa November 1. Mula sa Batangas City, saksi live si Tina Panganiban Perez. Tina? Pia, tuloy-tuloy ang dating ng mga pasahero rito sa Batangas Port at para masigurong walang magiging aberya, muling nag-inspeksyon ang port manager dito sa terminal bago mag-alas 8 ng gabi kanina. Mahigpit ang seguridad sa Batangas Port at dumagdag pa sa binabantayan ang umano'y 20 pesos modus. May nag-post daw kasi online na may nangingikil daw ng 20 pesos mula sa mga pasahero bukod pa sa sinisingil na legal fees. Pero nang mag-ikot ang port manager kanina, wala naman daw sa mga tinanong niyang pasahero ang nakaranas ng modus. Pinaalalahanan ang mga driver na bukod doon sa mga binabayad na talagang taripa, pagpasok para makasakay ng barko, yun lang dapat ang kanilang babayaran. Baka kung may mga instances na sila ay nasisingil ng extra na nagpapanggap ng mga empleyado ng port, eh hindi po totoo yun. Kaninang tanghali, marami-rami pa ang mga bakanteng upuan kumpara sa mga pasaherong naghihintay na makasakay. Inaasahang hanggang bukas ang dagsa ng mga pasahero. Bukas kasi, holiday na talaga tayo. Siguro nakatulong yung wellness break. Parang as early as last week, nagbiyahe na sila. Sa tala ng Batangas Port, mula noong October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, umabot sa 70,000 ang mga pasahero. Mas kaunti ito kumpara noong nakaraang taon na umabot sa 78,000 ang mga pasahero mula October 26 hanggang 30. Ayon kay Mendoza, hindi problema ang overloading dahil mahigpit ang Philippine Coast Guard. Pero kulang ang mga barko. Maliit naman kasi ang capacity ng mga barko dito compare sa ibang mga passenger vessels, sa ibang mga ports. And then ang isang nagiging problema yung pagbalik sa kabila. Let's say, pag alis dito, matagal bago din bumalik. So, naiipon talaga sila dito. Tuloy-tuloy raw ang biyahe ng mga barko kahit sa November 1 at mas mabuti kung mag-book na lang online. Iwasan na lang yung pagdadala ng mga flammable materials, matutulis na bagay, at syempre ang mga prohibited drugs, syempre alak, kasama akal. Hanggang kaninang umaga ay maluwag pa rin sa Manila North Port Passenger Terminal. Ang pamilyang ito, nagabi pa ang biyahe, maagang nagpunta sa Pantalan. Ang ibang pasaherong delayed ang biyahe, sa Pantalan na lang naghintay. Bukas din inaasahan ang bulto ng mga pasahero sa NAIA, pero marami nang bumiyahe kanina. Si Ronel, matutuloy na raw sa wakas ang pag-uwi sa probinsya na ilang beses nilang plinano sa loob ng 25 years. Namimiss din namin yung pinanggalingan naming lugar, sir. Baka hindi mo nakilala yung mga tao doon? Hindi ko nakilala, sir. Hindi ko nakilala. Si Neil na uuwi sana sa Rojas City, naiwan ng eroplano. Dahilan po ng naligaw po yung driver namin, tsaka traffic. Nag-rebook po kami ng PAL, 4:50 AM na po. Check-in po muna sa hotel. Ang ibang biyahero naman, nag-undas na raw in advance para makapasyal. Nagsimula lang to sa parang stress lahat. Ayun, naisipan namin na mag-book. Nagsindi na kami ng kandila bago umalis. Ang inaasahang dagsa naman ng mga pasahero pabalik dito sa Batangas Port ay sa Sunday, November 2. Live mula rito sa Batangas Port, para sa GMA Integrated News, ako po si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.